Ano naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Grabe ang naging tensyon sa Kamara matapos lantaran na akusasyon ni Senador Rodante Marcoleta ang mga aligasyon ng katulian laban sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Marcoleta, paulit-ulit na lamang ang mapalusot na ibinabato ng mga ito upang takasan ang pananagutan sa mga anomalya sa pondo ng bayan. Hindi umano siya papayag na manatiling tikom ang bibig lalo na't malinaw na may mga irregularidad na hindi dapat baliwalain. Sa gitna ng investigasyon, mismong si Marcoleta ang bumira at nagsabing hindi sapat ang mga inihaing paliwanag ng mga opisyal. Aniya, mistulang kalokohan ng mga idinadahilan na tila ba minamaliit ang kakayahan ng taong bayan na makita ang katotohanan. Ipinunturin niya na oras na upang maipakita ng pamahalaan na seryoso itong ipatupad ang transparency at pananagutan. Hindi nakaligtas sa matinding tanong ni Marcoleta ang mga isyong may kinalaman sa pondo ng flood control projects at iba pang malalaking kontrata. Lumabas sa pagdinig na maraming hindi tugmang datos ang isinumite na lalong nagpatibay sa suspetsya ng irregularidad. Maging ang mga kasamahan niya ay napalitang aminin na may mga butas sa mga opisyal na ulat na pinapakita ng mga opisyal. Samantala, umani naman ang suporta mula sa publiko ang matapang na mga paninindigan ng senador. Marami ang humanga sa kanyang paninindigan na hindi palalampasin ng kahit sinong tiwaling opisyal na patuloy na nagpapalusot. Nananawagan ng taong bayan na sana'y magsilbing aral ito upang tuluyang masupil ang korupsyon na matagal nang sumisira sa tiwala ng mga mamamayan sa gobyerno. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. To the OSA detention room. May I know the whereabouts of that Bryce Fernandez right now, Mr. President? Well, according Naku to po. the newspaper accounts that I've read, I think they had our Senate President and the Speaker of the House had an agreement to commit Bryce Hernandez at the PNP Custodial Center at Camp Crame. May If I'm correct, clarify? Wala, kabago-bago mong Senate President, gumagawa ka ng kabalbalan. Langyaw talaga tong si Tito Soto. Nasa kustodiyan ng Senado. Isa bagay, baka binraso siya nitong si Martin Romualdez, di ba? Sinampal-sampal siya. Basta wag hindi babalik dito, hindi namin ibabalik si si Bryce Hernandez, di ba? Mula sa amin na siya. Anak ng toko, walang ya talaga tong si Tito Soto. Simple lang. Nasa kustodiyan ng Blue Ribbon, ba't hindi ka papayag na hindi siya maibalik sa Senado? Ang sabi, May I clarify that quite accurate answer by Senator Estrada for the information of Senator De La Rosa and the public. nako, Yesterday, after the Pinamigay, hearing, during the hearings that they were conducting in the House, Speaker Binraso ka Martin ni Tamba, Romualdez ganon. called me and said that their committee was allowing Mr. Hernandez to remain in the House and in the House of Representatives, and that he was requesting that he not be returned back to the Senate because of some fear for his life. That is according to him. So what I did was I asked the speaker what he plans, because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. ano, sinampal-sampal ka ni Tamba, kaya hindi ka nakapalag sa kanya? Anong ginawa sa'yo? Speaker, Senate President, anong ginawa sa'yo? Bakit nangyari? Bakit hindi nabalik sa kustodiya ng Senado itong si Bryce Hernandez? Anak ng toka, kakabago mo palang Senate President, gumagawa ka na ng kabalbalan, langya ka talaga, oo. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niyan para namin pinawalan. Correct, Kaya Mr. hindi ako President. pumayag. Correct. So Correct. what I did was I asked the Sergeant at Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center, Ay, and hindi. that is where he is now. Hindi. Still Balik sa under the Senado care yan. of the OSA. Mr. President, is there a possibility that we can commit him back here in the Senate? Of course, during he's still under custody of the Senate, and ba't hindi therefore siya Will he be Yeah. jailed here, Mr. President? indirects. We had to Wala, natiklo itong si Soto. Hindi ka nakapalag sa request ni Martin Romualdez.
Teka lang, pagka inayaan naming nasa inyo yan, parang nagmukha naman ako katawa-tawa sa mga kasama ko. Yun na nga ang nangyari sa'yo, Tito Soto. Pinahintulutan mo ang sarili mo na maging aso ka ni Martin Romualdez. And to give in to the request of the Speaker that he be not returned here as Yeah, but Mr. President, I think as we speak, the jurisdiction of the person of Bryce Hernandez belongs to the Senate. yes, and that's why we can call him here anytime we need him. Thank you, Mr. President. Yeah. Senator Alan Cayetano is recognized. Mr. President, on that Minority point, Leader is recognized. may I know, Mr. President, will that be the new rule? Because under the present rule, kung sino may Yeah. jurisdiction, siya yung magde-decide. So for example, siya Hindi nga ang problema dito, yung jurisdiction, yung rule, ang rule nitong si Soto, yung rule ni Martin Romualdez. Kung anong gustong mangyari ni Martin Romualdez, yun ang susundin nitong si Tito Soto. Besides naging Senate President yan, dahil lang naman sa impluensya ni Martin Romualdez, di ba? Dahil baka yung dalawang bilyar, tinakot-takot sila, yung prime water, dadalihin namin kayo dyan pagka hindi kayo nakipagtulungan, di ba? Kayo babanatan namin. Kaya nakakuha na sapat na boto yung si Soto. Pero dito sa isa na to, hindi ho niya maitatago ang katotohanan na aso ho talaga siya ni Martin Romualdez. ay incarcerated under RTC. So magpapaalam tayo sa RTC kung pwede nating hiramin. So nagpaalam sila sa atin kung pwede natin nila hiramin yung witness. Kasi insulto po sa atin yung sabihin may mangyayari sa kanya dito. Unang-una po, 24 tayo na lahat independent. Sinabi na rin po ng Senate President na ginagalang natin na independent ang Senate. Never naman po nagkaroon ng problema dito. ZTE, Pangulo pa. I remember dito, munti kaming maghablutan, if Senator Lacson remembers, with former Congressman Andaya, with our other witnesses, with Secretary Neri. Di ba, parang may PSG pa atang pumasok, whatever, no? But we were able to handle it well and come to a conclusion. My point, Mr. President, is this. Mahirap What if the lang si reverse Soto. happens now? What if we borrow a witness from the House? Is that the new rule now? Na PNP custodial na? Or makikiusap tayo pabalik sa House? Because I don't think we should change rules without doing it either in caucus as a group. But I see the wisdom, Mr. President, of your immediate action. I'm not questioning your immediate action, Mr. President. I'm just asking, moving forward, shouldn't we keep the old rule na kung sino may custody, yun ang mag-keep nung custody niya, Mr. President? Yes, and that is the decision that the presiding officer made last night. Indeed, you are right. He is in our custody. Now, what we did yesterday was what we call parliamentary courtesy in accepting the proposal that he be not returned here but still under the care of the Senate. Now, in the issue... Paano magiging care of the Senate? Wala nga sa custody na Senate. Ano naman yan, Senator Tito Soto? Kahit kaming hindi mga abogado at hindi mga senator, nalalabuan dyan eh. Paano mapupunta sa inyong kustodiya kung wala naman sa inyo yung physical na katawan ng witness? Diba? Wala sa inyo, wala sa Senado, wala sa kustodiya nyo. Paano nyo sasabihin nasa kustodiya nyo pa? Nasa PNP Custodial Center. Lukuhan na naman, mga kababayan. issue of, let's say, keeping it here, or the previous tradition that the Senate may cite in contempt anyone and keep him here. We have also placed a witness to Muntinlupa, if you will recall. Yes. We also even sent somebody to the Pasay City Jail. So I don't see any reason why we cannot. Yun, mga napupunta sa Pasay City Jail, napupunta kung saan-saan, yun yung mga talagang, ika nga, nag-move yung committee na dalhin doon yung mga witness. Diba? Pagka nag-move, nadalhin siya sa isang detention facility, yun. Hindi naman sila nag-move doon sa Blue Ribbon Committee, maya-maya, idinala doon. Walang kamuwang-muwang yung committee na nag-contempt sa kanya kung saan siya dadalhin. Ganun po ba yun? Ganun na ba bagong rules ngayon?
mag-isa yung Senate President na magsasabi kung saan niya dadalhin yung witness. Wala nang abiso man sa committee, dyan sa Blue Ribbon Committee kung anong gagawin niya sa witness nila. Wala po Commit this particular fellow to the PNP Custodial Center. But then again, I will leave it to the decision of the body. That was my decision last night. But if there is something that is a new decision that you would want, I will. Hindi mo kinonsult ang mga senador mo. Nag-isa kang magdesisyon. Dahil nga aso ka ni Martin Romualdez, takot ka kay Martin Romualdez. Langya ka. Kung di ka takot, dapat pinagmatigas mo yung independyente ng Senado na hindi siya basta-basta madidiktahan ng kung sino-sinong Poncio Pilato. Hawak ka nga naman pala sa yagban nitong si Martin, di ba? Sorry to Magagawa the natin. body. Mr. President, I respect your decision. And I will tell you if I don't. I have always been honest and told you what I thought. No? And I do agree that certain decisions have to be made right away by the Senate President at that point. And you do not want a constitutional crisis or ayaw natin mag-agawan ng witness sa gitna ng... and perception is important. Kung nakipag-agawan po kayo o tayo kagabi, it would appear na baka may katotohanan yung sinabi about senators, kaya pinipilit natin dito. The problem is, meron din kasing perception tuloy that by not having him back here, baka nga totoong ini-impluwensya natin. But from my point of view, from my limited point of view at this point in time, when he was here, no one was talking to him from the Senate panel. But according to Senator Marcoleta, he got information that the witness was being asked to single out senators there. So only God knows if Senator Jinggoy is the good one or the better one. Only God knows the totality of accusations against Brother Joel. But what do I know? I know na si Brother Joel, 2016 pa lang, 2017, when I left the Senate to go to the DFA, speech na ng speech to tungkol sa flood control Even President Duterte had a speech na ang problema ko, DPWH. Never tinago ni ni President Duterte. Nandun yun po, nasa Facebook, nasa TikTok na sinasabi niya baka may ghost project pa. 2022, to be fair to our new chairman of the committee on the Blue Ribbon Committee and the Senate President, you weren't here at that time, but I'm sure you monitored it. Tinuturo naman ni Secretary Bonoan kung bakit nagkaganon yung budget at ba't suddenly lumaki na naman yung budget. No? So the point is, Mr. President, perception here matters. Tomorrow ba or the next day, we will announce, I think Malacanang has already said they will announce a independent commission. The minority has not discussed whether we will support it or not. Personally, I support it. But just like Ferdinand Marcos Sr., he always asked the opposition for one member. Kasi kahit gaano ka-independent ang members niyan, kahit anong integrity niyan, tao pa rin yan Pwedeng may agenda pa rin yung mga yan. So we will discuss in the minority. For example, kung maglalagay sila doon, do they commit? Hindi sila tatakbo for national office in 2028. Baka may integrity nga. Gagamitin naman yung commission to run in 2028. Will they sign also that wala silang conflict of interest? Because some of the credible people now being interviewed are part of conglomerates and are working for oligarchs that also have their interests, maybe not in infrastructure, but on other things. So ang point ko, Mr. President, na-disrupt yung sistema ng corruption, which is good. Pero ang ginagawa pabalik ng mga corrupt, dinidisrupt din tayo Dinidisrupt din yung mga nag-imbestiga. That's why yesterday, I'm happy we have a consensus, the majority and minority, that we should continue our hearings. Iba yung sa House. I mean, wala tayong pakialam doon. If we agree with it or not, nasa sa kanila yun. Kung nag-iimbento sila o totoo sinasabi nila, yan ang sistema Democracy is messy. Tayo po dito, respetuhin din nila. Kung may problema sa miyembro natin, 24 naman po tayo. We call out each other and we find a way to still have coffee or merienda together in the lounge. Sometimes not for 1 week because we're upset at each other. But that's the system, Mr. President. So again, Mr. President, I support, Saludo, Senator, I acknowledge your right and the wisdom of deciding that last night. But personally, I don't know my companions in the minority. Personally,
labanan ngayon ng perception. Tutuloy ba yung mga hearings? Sino ba ipapatawag? Kakampihan ba natin mga senador? Porque kapwa senador yon. Pwede ba magsalita yung iba? Kasi dati siyang DPWH. Kasi dati siyang speaker. Dati siyang all of this will be there, Mr. President. No? If only we could have the speeches of Senator Lacson in like yesterday in such an orderly manner. But hindi po ganun pagka pag nandiyan na yung mga witnesses Ang katotohanan po nun, kung 10 yung witness, unless we have one witness at a time, pero kung 10 ang witness, 10 ang senador, you cannot stop any senator kung sino tatanungin niya doon, Mr. President, di ba? So yun po ang problema lang, that since this involves high-ranking people and the PNP is not under the Senate, it creates another perception who controls who. But thank you for informing us that TUSAA is there and they're looking at that. No? But Mr. President, sa akin lang po, kung babaguhin yung rule, so I acknowledge you're not changing the rule. You made a decision and is throwing it back. But kung babaguhin yung rule, I think we have to discuss it thoroughly. Because nga, masyadong mabigat yung accusation nung DE ba? Assistant DE na takot siya dito or whatever. Kasi Mr. President, ang dami na natin naging witness dito kung sino-sino inaccuse. Inaccuse kapwa senador never naman. I think, when I was Blue Ribbon Chair, I just remember si Jun Losada natulog pa sa couch sa opisina ko. Sa baba, I think I only visited one witness once. Otherwise, hindi So, anyway, Mr. President, thank you for your patience in hearing us out. But may I defer to the chairperson now of the committee. Yes, before Senator Ping Lacson is recognized. Thank you, before Mr. President. With all due respect to the distinguished minority leader, there's what we call legal custody and physical custody. Lawyers know this, Mr. President. As long as the Senate retains the legal custody. So okay lang sa'yo na Ping na nasa siya, PNP custody siya. Wala siya sa Senate custody. Wala na, binenta na talaga Senado nitong mga mokong na to. Anak ng toko. Di ba, yung tipong dati talaga Senado, yung sila dyan, matigas sila dyan. Pagka kanila yan Yung tipong pinakiusapan ni Martin Romualdez, okay na kagad. Pati itong si anak ng toko. Over the person of Bryce Hernandez, the physical custody is of no moment, Mr. President. Whenever we need him, we'll just direct the PNP Custodial Center to deliver him here. And if the House of Representatives... Para dito kay Senator Jinggoy Estrada, wala. Hindi mo kakampi ang isa na yan. Ang colleague mo na yan, wala na. Ika nga, parang linaglag ka na yan, di ba? Kasi kung nakakampi mo yan, di ba, dali natin dito. Di ba? Atin yan ang nag-contempt pa nga si Senator Jinggoy Di ba? Harapang sampal sa mukha itong ginagawa nitong si Ping Lacson dito kay Senator Jinggoy Estrada sa totoo lang. Will be needing him, they will have to ask our permission. They cannot go direct to the PNP and tell them to bring the person of Bryce Hernandez to the House of Representatives. And this is not a new rule, Mr. President. We have committed Alvin Balag to the Pasay City Jail. We have committed persons cited in contempt by the Senate in other detention centers. We're not changing the rules, Mr. President. So that's my manifestation, Mr. President. Yeah. Minority Leader, go ahead. Tama po si Senator Lacson na may legal at physical custody. Pero it's always the committee and the Senate who decides the physical custody. So in the case na sinabi yung Pasay City Jail, it was the decision of Senator Dick Gordon and the committee na doon ilagay. In fact, ayaw nila Yung mga kinulong doon, gusto nga dito. In this case, it is the witness, Assistant DE, saying, wag niyo akong dalhin doon, tapos siya yung nasunod. So the issue here is not only the physical and the legal custody. The issue also is the integrity of the Senate, the perception that if we don't have him here, de lahat na lang ng witnesses sasabihin, wag tayo doon. Paano kung wala rin silang tiwala sa PNP? Wag sa PNP, lilipat natin sa NBI. The peculiarity of this case is that it wasn't the House, nor the Senate, nor the PNP, nor the intelligence community making the request. It was the witness. I beg to disagree.
It was Speaker Martin Romualdez who was asking me. Yes, I Mr. did not President. talk to the witness. I did not hear him say. It was only Speaker Mr. President, Martin. it was live in the hearing. Bago siya magsalita, sinabi niya, pwede ba, mga congressman, wag niyo akong ibabalik sa Senate dahil may mga, hindi ako safe, may mga senador doon. Ang sabi ng congressman, magsalita ka muna. Meaning condition pa nila, magsalita ka, saka na. That's why I think, in fairness to the speaker, no? I don't think this is his personal I don't think he was wishes. also present. Yeah, Much the same yes, as I did not. Yan. Soto, pagtanggol mo si Martin Romualdez, kailangan niya ngayong mga panahon na to, yung mga ganyang klaseng litanya. Di ba? Pagtanggol mo siya, walang problema yan. Anak ng veteran Garapata. Ito talagang bagong Senate President natin medyo diskumpiyado ho talaga ako dito sa mama na to, sa totoo. Here. Let me particular- clarify that, Mr. President. I Yes. don't think it's his personal request. I think he was conveying it as Speaker to this chamber in the same manner na pag may request kami sa House, either the Majority Leader or the Senate President will request it. But hindi naman po alam ng tao na ang request ay formal eh. And again, hindi ko na kini-question yung kagabi. But all over the news and live, yung po ang lumalabas, yung witness ang nagdidikta na wag niyo ako ibalik sa Senate. Ano ba experience niya dito? Ano ba ang ginawa natin sa kanya? Di ba? Wag siyang ibalik sa Senate for detention. Pero Yes. we will never allow that he not be brought here back when Agree, he Mr. needed. President, As a but matter of fact, if you move for for him to be returned here, we will return here right away. Agree, Mr. President. Ang problema kasi gives the impression na pag dito, mapre-pressure or may kakausap sa kanya eh. Yun yung impression ngayon eh. Which I think is unfair to all of us. I'd love for him to Kabago-bagong Senate President nitong si Soto, ang dating parang binenta niya Senado sa gustong mangyari nitong si Martin Romualdez, no? Nakakahiya itong ating bagong Senate President, ibang klase. Totoo lang na nalulungkot tayo bakit yan na naging Senate President. name senators here para ma-confront natin na siya. But anyway, Mr. President, Yes, I think we okay. vented I don't know the pleasure of my colleagues. So may I yield to Okay. Senator So Marcoleta? just to ventilate more on what the minority leader was saying, let me just place on record so that the public will know. You know, we have Section 6C of the rules of the Blue Ribbon Committee. It's very clear. It says a witness cited in contempt may be ordered to be detained in such place as may be designated by the committee alone or with the concurrence of the Senate President. Or either. Just on the rules, we've done this already in the past, and we have not deviated from the rules. But if our good colleagues would like to discuss this further, maybe in a caucus, after the speeches, we could have a caucus and discuss, Mr. President, if we want him back here or we would keep him in the PNP Custodial Center. Yes, so that we can we'll- continue with the debates. We'll continue with that. But before I recognize Senator De La Rosa or Senator Marcoleta, again, for the concern of the minority leader, the People's or the Independent Commission that is being created, we leave it up to the executive. That's their problem. But in the Senate, I have filed since August 16 the Independent People's Commission. Perhaps your concern can be addressed in our own bill. I hope very soon we will be conducting a hearing of the matter. Yeah, both, Mr. President, because if you remember, during the time of Ferdinand Marcos Sr., there were independent commissions. And the opposition, and we are the new opposition here, Yes. advocated that. But I am studying your bill and I thank you for filing it, Mr. We President. can include that. We can include that. And this bill will be a lot better than the executive order because the executive order can be shut down by the Supreme Court. But especially Section 4 of the proposed executive order. But in Section 4 of the Independent People's Commission, we are practically addressing that already right there in the bill. All right, thank you. Senator, are you giving way? Senator you, Mr. Marcoleta is President. recognized. May I have the permission, Mr. President, to read your